Sa sagradong oras na ito, minamahal na pamilya sa pananampalataya, tayo ay nagtitipon bilang isang katawan kay Kristo sa ilalim ng mapagpalang balabal ng ating ina, si Maria, tagakalag ng mga buhol. Kung ikaw ay naririto ngayon dahil sa pakiramdam na tila sinasakal ka ng mga problema, mabibigat na utang na hindi na malaman kung paano babayaran, karamdamang nagpapahina sa iyong katawan at pag-asa, mga hidwaan sa pamilya na sumusugat sa iyong puso, o mga saradong pinto ng oportunidad na nagdudulot ng kawalan ng trabaho, ikaw ay nasa tamang lugar. Narito tayo upang buong pananampalatayang hilingin sa kanyang makapangyarihang pamamagitan na kalagin ang bawat buhol na gumagapos sa ating buhay. Bago tayo magsimula, ipakita natin ang ating nagkakaisang pananampalataya. I-comment sa ibaba ang mga salitang ito. Mahal na Birheng tagakalag ng mga buhol, palayain mo ang aking buhay sa lahat ng balakid. Amen. At mag-subscribe upang lalong patatagin ang ating buhay na tanikala ng panalangin dahil sa ating pagkakaisa, mas malakas ang ating pagsusumamo sa langit. Nakikita namin at nararamdaman, mahal na ina, ang bigat na daladala ng bawat isa sa amin. Nakikita mo ang sikip ng dibdib na dulot ng walang tigil na pagkabalisa, ang matinding kalungkutan na pilit na nagnanakaw sa aming mga pangarap, at ang panghihina ng loob na pumipigil sa aming pagbangon. Alam mo ang sakit ng katawan at kaluluwa na tila walang katapusan. Nasasaksihan mo ang pait ng mga sirang relasyon, ang bigat ng pusong hindi makapagpatawad, at ang panlalamig sa pananampalataya na naglalayo sa amin sa Diyos. Ang bawat isa sa amin ay pagod na sa pakikibaka, na para bang ang isang problema ay humahatak lamang ng panibagong suliranin, na lumilikha ng isang malaking buhol na tila imposibleng kalagin. Ngunit sa iyo kami dumudulog, aming ina ng awa. Dala ang aming buong pagtitiwala na walang buhol na masyadong masalimuot para sa iyong mga mapagpalang kamay. Huwag mo kaming iwanan sa gitna ng aming mga pagsubok. Ngayon, buong kababaang loob at nag-aalab na pananampalataya, ihahanda natin ang ating mga sarili para sa isang natatanging rosaryo ng ganap na pagpapalaya. Sama-sama nating darasalin ito upang lagutin ang 8 pangunahing tanikala na gumagapos sa ating kaligayahan, kalusugan, at kapayapaan. Ang bawat misteryo na ating pagninilayan ay isang hakbang palayo sa kadiliman at isang hakbang palapit sa nakasisilaw na liwanag ng tagumpay ni Kristo. Ang bawat aba Ginoong Maria na ating bibigkasin ay isang matamis na pagsusumamo sa ating ina na iunat ang kanyang mga kamay, hawakan ng ating mga gusot na buhay, at isa-isang kalagin ang mga tali ng kasalanan, takot, sakit, at kahirapan. Ialay natin ang lahat, ang ating mga pasanin, ang ating mga luha, at ang ating mga pag-aalinlangan. Manalig tayo na sa pagtatapos ng panalangin ito, isang himala ng pagpapalaya ang magaganap. Simulan natin ang ating banal na paglalakbay sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sa unang misteryo, pagninilayan natin ang pinakaunang buhol, ang ugat ng marami sa ating mga pagdurusa, ang buhol ng kasalanan at pagkakasala. Ito ang tanikala na humihiwalay sa atin sa walang hanggang pag-ibig ng Diyos, ang naglalagay ng pader sa pagitan ng ating puso at ng kanyang awa. Kinikilala natin, mahal na ina, ang bigat ng aming mga pagkakamali, ang mga paulit-ulit na kasalanan na hindi namin maiwasan, ang mga lihim na pagkukulang na nagdudulot ng kahihiyan, at ang mga sugat na naidulot namin sa aming kapwa. Ang buhol na ito ay nagdudulot ng espiritual na kadiliman. Pinahihina ang aming pananampalataya, at pinaniniwala kaming hindi na kami karapat-dapat sa pagpapatawad. Ngunit ngayon, buong pagpapakumbaba naming inilalapit sa iyo ang marumi at gusot na laso ng aming buhay. Nagtitiwalang sa iyong mapagpalang mga kamay, ang buhol ng kasalanan ay kakalagin at kami ay muling magiging malinis sa harap ng Diyos. Sama-sama tayong dumulog sa Ama sa pamamagitan ng panalangin itinuro mismo ni Jesus, at hilingin natin ang tulong ng ating ina sa bawat pagbati sa Kanya. Ialay natin ang isang apito pa Ama namin, 10 ka, Aba, Ginoong Maria, at isang anluwalhati sa Ama. Sa bawat butil ng rosaryong ito,
Isamo natin na ang bawat salitang bibigkasin ng ating mga labi ay maging isang panawagan ng isang pusong tunay na nagsisisi. Hayaan nating ang bawat Aba Ginoong Maria ay maging isang martilyo na dudurog sa mga tanikala ng ating mga adiksyon at masasamang gawi. Hayaan nating maging tulay ang mga panalangin ito upang muli nating maramdaman ang mainit na yakap ng Ama. Isang yakap na matagal na nating pinanabikan ngunit dahil sa kahihiyan ay hindi natin magawang salubungin. Sa pamamagitan mo, aming Ina, kami ay lumalapit ng may pag-asa. Dala ang aming mga sirang puso na naniniwalang gagawin mo itong buo at karapat-dapat muli para sa Kanya. O Maria, tagakalag ng mga buhol, aming Ina ng awa, narito kami sa iyong harapan, hubad at sugatan dahil sa aming mga kasalanan. Isinasamo namin sa iyo. Kalagin mo ang buhol ng aming kapalaluan na pumipigil sa aming aminin ang aming mga pagkakamali. Kalagin mo ang buhol ng kasakiman na nagbubulag sa amin sa pangangailangan ng iba. Kalagin mo ang buhol ng galit at sama ng loob na lumalason sa aming mga relasyon. Putulin mo ang gapos ng kahalayan na dumudungis sa aming katawan at kaluluwa. Wasakin mo ang tanikala ng kasinungalingan na binitiwan namin upang pagtakpan ang katotohanan. Hinihiling namin, Ina, na sa iyong pamamagitan, palayain mo kami sa bigat ng kahihiyan at sa pakiramdam na kami habang buhay ng hinatulan. Hawakan mo ang aming mga kamay at akayin mo kami sa sakramento ng kumpisal, kung saan naghihintay ang walang hanggang awa ng iyong anak. Iunat mo ang iyong mga banal na kamay, mahal na Birhen, at alisin mo sa aming buhay ang bawat bakas ng kasamaan. Palayain mo kami sa mga buhol na ipinulupot ng kaaway upang kami ay ilayo sa landas ng kabanalan. Ipanalangin mo kami, O banal na Ina ng Diyos, upang matanggap namin ang biyaya ng isang malinis na puso at isang nabagong espiritu. Tulungan mo kaming talikuran ang lahat ng naglalayo sa amin sa Diyos at buong tapang na yakapin ang isang buhay na kalugod-lugod sa Kanya. Sa pagkalag ng buhol na ito, naniniwala kami na ang mga pinto ng langit ay muling magbubukas para sa amin at ang ilog ng biyaya ng Diyos ay malayang dadaloy sa bawat aspeto ng aming buhay. Dahil sa iyong makapangyarihang pamamagitan, kami ay nagpupuri at nagpapasalamat. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ikalawang misteryo, buong pagtitiwala nating inilalapit sa ating Ina ang buhol ng pagkabalisa at sikip ng dibdib. Ito ang masakit na buhol na nagnanakaw sa ating kapayapaan sa araw at sa ating mahimbing na tulog sa gabi. Ito ang walang tigil na pag-aalala para sa ating mga anak, sa ating trabaho, sa ating kalusugan, at sa ating kinabukasan. Ito ang pakiramdam na tila may batong nakadagan sa ating dibdib, na nagpapahirap sa ating paghinga at nagpapanikip sa ating puso. Ang buhol na ito ay ipinulupot ng kaaway upang tayo ay mabuhay sa takot at pag-aalinlangan. Upang kalimutan natin na mayroon tayong isang Ama sa langit na nagmamalasakit sa atin. Sa bawat pag-aalala, lalong humihigpit ang tali. Ngunit ngayon, isinusuko natin ang bawat takot na ito sa mga kamay ni Maria, ang ating Reyna ng Kapayapaan, na may kapangyarihang palitan ng hindi masukat na kapanatagan ang lahat ng ating balisa. Muli, buklurin natin ang ating mga puso sa iisang panalangin. Sa misteryong ito, ialay natin ang isang A, Ama namin, 10 A, Aba Ginoong Maria, at isang A luwalhati sa Ama. Sa bawat butil, isipin natin na inilalagay natin sa mga kamay ng Birhen ang bawat pag-aalala na bumabagabag sa ating isipan. Hayaan nating ang bawat Aba Ginoong Maria ay maging isang malalim na paghinga ng kaluluwa, isang pagpapakawala sa lahat ng bigat na ating dinadala. Ipanalangin natin na sa pamamagitan ng ating mga dasal, ang ingay ng takot sa ating isipan ay mapalitan ng matamis na bulong ng pag-asa mula sa ating Ina. Manalangin tayo ng may pananabik, na para bang nakikita na natin ang kanyang mga kamay, na dahan-dahang kinakalag ang masikip na buhol sa ating dibdib, na nagbibigay daan upang ang kapayapaan ng Diyos ay muling makapasok at manahan sa atin. O aming Ina, Reyna ng Kapayapaan,
Ikaw na nakakaalam sa bawat tibok ng aming pusong puno ng pagkabalisa, isinasa mo namin sa iyo. Kalagin mo ang buhol ng walang katapusang pag-aalala. Kalagin mo ang buhol ng takot sa kung ano ang mangyayari bukas. Kalagin mo ang buhol ng mga negatibong kaisipan na paulit-ulit na bumabagabag sa amin sa gabi. Palayain mo kami sa gapos ng pag-aalinlangan sa kabutihan ng Diyos. Palayain mo kami sa bigat ng pakiramdam na kami ay nag-iisa sa aming mga problema. Palayain mo kami sa sikip ng dibdib na dulot ng mga problemang pinansyal, mga hidwaan sa pamilya, at mga alalahanin sa kalusugan. Putulin mo ang bawat tali ng kawalan ng tiwala na pumipigil sa aming isuko ang lahat sa banal na kalooban ng Ama. Hawakan mo kami na Ina at ibalik mo sa amin ang kapayapaang tanging ang iyong anak lamang ang makapagbibigay. Tinatanaw na namin, mahal na Ina, ang iyong mapagpalang pagkilos sa aming buhay. Nararamdaman na namin ang unti-unting pagluwag ng mga tanikalang gumagapos sa aming puso. Sa iyong pamamagitan, ang mabigat na pasanin ay nagiging magaan at ang unos ng pagkabalisa ay napapalitan ng kalmadong dagat ng pagtitiwala. Nagpapasalamat kami dahil hindi mo kami pinababayaan. Ikaw ang aming kanlungan sa oras ng kaguluhan, ang aming katiyakan sa gitna ng kawalang katiyakan. Dahil sa iyong pagmamahal, kami ay nananatiling matatag. Nagtitiwalang ang bawat takot ay mapapawi at ang bawat pag-aalala ay maglalaho sa ilalim ng iyong mapagpalang pangangalaga. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay sa Diyos, ngayon at magpakailanman. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ikatlong misteryo, inilalapit natin ang isa sa pinakamabibigat na buhol. Ang buhol ng panghihina ng loob at matinding kalungkutan. Ito ang tanikala na hindi nakikita, ngunit mas mabigat pa sa anumang bakal. Ang kadilimang bumabalot sa isipan at nag-aalis ng lahat ng kulay sa buhay. Ito ang pakiramdam na ikaw ay nasa ilalim ng malalim na balon. Sumisigaw ngunit walang nakakarinig. At ang bawat pagsubok na umakyat ay nagbabalik lamang sa iyo sa ibaba. Ang buhol na ito ay nagpaparalisa sa ating mga pangarap, nagnanakaw sa ating kagalakan, at bumubulong na walang saysay ang pagpapatuloy. Kung nararamdaman mo ang bigat na ito, kung pagod na pagod ka ng lumaban, isuko mo ngayon ang iyong pagod sa ating Ina. Hihilingin natin sa Kanya ang isang agarang himala, isang mabilis na interbensyon para sa mga bagay na tila imposible na. Ialay natin ang isang Ama namin, 10 Aba Ginoong Maria, at isang aluwalhati sa Ama para sa pagbasag ng mga tanikalang ito. O Maria, aming ina ng pag-asa, ikaw na bituin sa madilim na gabi, dinggin mo ang aming daing. Kalagin mo ang buhol ng kalungkutan na pumipiga sa aming puso. Kalagin mo ang buhol ng kawalang pag-asa na nagsasabing wala ng solusyon. Basagin mo ang tanikala ng depresyon na nagkukulong sa amin sa isang madilim na silid ng pag-iisa. Hinihiling namin, Ina, na iunat mo ang iyong mga kamay at hilahin mo kami paahon mula sa kumunoy ng aming mga pighati. Ipakita mo sa amin ang liwanag ng iyong anak sa gitna ng aming kadiliman. Para sa mga kapatid naming nawalan na ng ganang mabuhay, ibalik mo ang apoy sa kanilang espiritu. Para sa mga pangarap na matagal nang natulog, gisingin mo ito sa pamamagitan ng iyong makapangyarihang pamamagitan. Naniniwala kami na walang imposibleng kaso para sa iyo. Pabilisin mo ang himalang aming hinihintay. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ika-4 na misteryo, buong kababaang loob nating inihahain sa paanan ng ating Ina ang buhol ng mga karamdaman sa katawan at kaluluwa. Ito ang krus na araw-araw nating pinapasan, ang sakit na hindi gumagaling, ang karamdamang walang lunas ayon sa siyensya, ang kirot na nagpapahirap sa bawat kilos, at ang mga sugat sa ating espiritu na dulot ng trauma at pighati. Ang buhol na ito ay sumusubok sa ating pananampalataya, nagpapahina sa ating katawan, at kung minsan ay nagdudulot ng pagdududa sa kabutihan ng Diyos. Ngunit sa misteryong ito, inaalala natin ang Kalbaryo. Ang bawat sakit na ating nararamdaman, kapag inialay at isinanib sa pagpapakasakit ni Kristo sa krus,
ay nagkakaroon ng kapangyarihang magligtas at magpabanal. Kaya't ang ating mga pagdurusa ay hindi walang kabuluhan. Sa pamamagitan ni Maria, inilalapit natin ang ating mga sirang katawan at sugatang espiritu sa paanan ng krus. Muli tayong manalangin ng isang Ama namin, 10 aaba Ginoong Maria, at isang aluwalhati sa Ama. O Maria, kalusugan ng mga may sakit at aliw ng mga nagdadalamhati, narito ang iyong mga anak na sugatan at nanghihina. Isinasamo namin sa iyo, idulog mo sa iyong anak, ang banal na manggagamot, ang bawat sakit na gumugupo sa amin. Kalagin mo ang buhol ng cancer, ng diabetes, ng sakit sa puso, at ng lahat ng malubhang karamdaman. Kalagin mo ang buhol ng kirot na tila walang katapusan. Haplusin mo ng iyong mapagpalang mga kamay ang aming mga sugatang kaluluwa, ang mga sugat ng pang-aabuso, pagtataksil, at pagkawala. Kung kalooban ng Diyos na kami ay pagalingin, hilingin mo ang himala ng aming lubos na paggaling. Ngunit kung ang krus na ito ay kailangan naming pasanin, isama mo para sa amin ang biyaya na dalhin ito ng may pagmamahal, katapangan, at pananampalataya, tulad mo na nakatayo sa paanan ng krus ng iyong anak. Huwag mo kaming iwanan sa aming kalbaryo. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon, at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ikalimang misteryo, buong pag-asa nating inilalapit sa ating ina ang buhol ng takot at kawalang katiyakan sa hinaharap. Ito ang nagyayalong tanikala na pumipigil sa ating humakbang. Ang madilim na ulap na tumatakip sa landas na nais ng Diyos para sa atin. Ito ang nakakaparalisang pag-aalinlangan sa ating mga desisyon. Ang pangamba sa mga hindi inaasahang pagbabago. At ang pakiramdam na tayo'y naglalakbay ng walang mapa at walang bituing gagabay. Ang buhol na ito ay bumubulong ng kasinungalingan. Na tayo'y nag-iisa, na tayo'y hindi sapat, at ang ating kinabukasan ay puno lamang ng kabiguan. Dahil dito, nananatili tayong bilanggo sa kasalukuyan, takot na mangarap at kumilos. Ngayon, isusumamo natin sa ating ina ang luklukan ng karunungan na ipanalangin para sa atin ang isang bagong pagbuhos ng Espiritu Santo. Hilingin natin ang kanyang mga kaloob, ang lakas, karunungan, at banal na direksyon upang maputol ang gapos ng takot. Ialay natin ang isang Ama namin, 10 aba Ginoong Maria, at isang anluwalhati sa Ama Ado. O Maria, Esposa ng Espiritu Santo, ikaw na buong pusong tumugon sa panawagan ng Diyos ng walang pag-aalinlangan, dinggin mo ang aming mga puso na puno ng pangamba. Isinasa mo namin sa iyo. Kalagin mo ang buhol ng takot sa hinaharap na nagpaparalisa sa amin. Kalagin mo ang buhol ng kalituhan na bumubulag sa aming isipan sa pagpili ng tamang landas. Kalagin mo ang buhol ng pag-aalinlangan sa aming mga sariling kakayahan at sa mga planong inilaan ng Diyos para sa amin. Idalangin mo kami, o aming ina, upang ang banal na espiritu ay bumaba sa amin ng may kapangyarihan. Puspusin mo kami ng kanyang karunungan upang maunawaan ang kanyang kalooban, ng kanyang lakas upang maisagawa ito ng may katapangan, at ng kanyang pag-unawa upang magtiwala kahit sa gitna ng kadiliman. Sa iyong pamamagitan, maging malinaw nawa ang aming daan at maging matatag ang aming mga hakbang patungo sa buhay na walang hanggan. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Ngayon, bilang pagtatapos ng ating banal na paglalakbay, buong pagmamahal at lubos na pagtitiwala nating itatalaga ang ating mga sarili sa iyo, aming ina, o Maria, tagakalag ng mga buhol, tinatanggap ka namin bilang aming reyna, aming ina, at aming gabay. Sa iyong kalinis-linisang puso, iniaalay namin ang aming buong pagkatao. Ang aming nakaraan kasama ang lahat ng sugat nito, ang aming kasalukuyan kasama ang lahat ng pakikibaka nito, at ang aming hinaharap kasama ang lahat ng pag-asa nito. Ibalot mo kami sa iyong banal na balabal ng proteksyon. Yakapin mo kami ng iyong mga mapagpalang bisig upang hindi kami matumba.
Hawakan mo ang aming mga kamay at huwag mo kaming bibitiwan, lalo na sa mga sandali ng matinding pagsubok. Mula sa araw na ito, kami ay iyo. Ang aming pamilya ay iyo. Ang aming mga problema ay iyo. Gawin mo sa amin at sa pamamagitan namin ang lahat ng iyong ninanais para sa lalong ikaluluwalhati ng Diyos. Kami ay nagtitiwala na sa ilalim ng iyong pangangalaga, walang buhol na mananatiling nakatali. At ngayon, sama-sama nating itaas ang ating mga tinig sa isang awit ng pagpupuri at pagtitiwala sa ating Reyna, ang ating kanlungan at pag-asa. Aba po Santa Mariang Hari, Ina ng Awa, ikaw ang kabuhayan at katamisan. Aba, pinananaligan ka namin. Ikaw nga ang tinatawag namin, pinapanaw na taong anak ni Eva. Ikaw rin ang pinagbubuntuhang hininga namin ng aming pagtangis dito sa lupang bayang kahapis-hapis. Ay, aba, pintakasi ka namin, ilingon mo sa amin ang mga mata mong maawain. At saka kung matapos yaring pagpanaw sa amin, ipakita mo sa amin ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, maawain, maalam, at matamis na Birhen. Maraming salamat, aming Ina, sa pakikinig sa aming mga daing. Salamat dahil nararamdaman na namin ang pagkilos ng iyong mapagpalang mga kamay sa aming mga buhay. Hindi mo kami kailanman pinababayaan. Ang aming mga luha ay iyong pinunasan, at ang aming mga pasanin ay iyong pinagagaan. Dahil sa iyo, ang aming pag-asa ay nabubuhay muli, at naniniwala kami na ang bawat buhol na aming inialay ay unti-unti nang kinakalag. Ang ating paglalakbay sa panalangin ay hindi nagtatapos dito. Ito ay simula pa lamang ng ating ganap na paglaya. Kung ang rosaryong ito ay nagbigay sa iyo ng kapayapaan at pag-asa, ibahagi mo ito bilang isang gawa ng pagmamahal sa isang kaibigan o kapamilya na alam mong pasandin ang mabibigat na buhol. Ang iyong pagbabahagi ay pag-abot ng kamay ni Maria sa kanila. Iiwan din sa mga komento sa ibaba ang iyong mga personal na kahilingan upang maisama namin kayo sa aming patuloy na dalangin. Bawat komento ay nagiging isang hibla sa ating makapangyarihang tanikala ng pananampalataya. At kung hindi ka pa bahagi nito, mag-subscribe ka na upang lalo pa nating patatagin ang ating espiritual na pamilya. Manatili sa aming piling at samahan kami sa aming makapangyarihang nobena para sa mga imposible at apurahang kahilingan, kung saan patuloy nating sasaksihan ang walang hanggang awa ng Diyos. Naway ang pagpapala ng Ama, Anak, at Espiritu Santo ay manatili sa iyo, ngayon at magpakailanman. Amen.